Isaac, huwag kang lalapit sa isang yon. Bakit po, Itay? Mukha naman pong mabuting kaibigan ng isang yun eh. Huwag kang magpapalin lang. Nakita kong tunay niyang anyo. Hindi tao yan. Isa siyang magindara. Oh? Ano ho yun? Isang uri ng aswang tubig yan. At kailanman ay hindi yan makikipagkaibigan sa kagaya natin. Nililin lang kanya. Gusto mo bang malaman ang tunay niyang anyo? Ikaw? Mga magulang mo ba ang dalawang yan? Sino kayo? Anong ginawa ninyo sa mga magulang ko? Ano pang hinihintay mo, bata? Tumakas ka na hanggat kaya mo pa. Kung hindi, alam mo kung anong sasapitin mo. Hindi ako aalis! Hindi ko iiwan ang mga magulang ko! At hindi rin kayo makakaalis. Dahil pagbabayarin ko kayo sa mga ginawa ninyo sa kanila! Ako po si Isagani, apo ng isang antingero na may dugong aswang. At ito po ang aking kwento. Sa mga hindi nakakaalam, pangalawang bahagi na ito ng kwento. Tignan sa description o sa comment section ng link ng unang bahagi upang masundan ang kwento. Taong 1956, 7 taong gulang na nito ang nooy batang si Isaac. Maagang iminulat siya ng amang si Bagani na antingero at inang si Daraya na isang mandirigma na kalahating aswang. Lahat ng kaalaman at kakayahan ng mga ito ay planong isalin sa kanilang anak. Pumanaw na nga pala si Mamang Rosa at dahil wala itong ibang kamag-anak, ang kanyang mga ari-arian ay iniwang lahat kay Bagani at Daraya. Nagsimula ring mamuhay ng kagaya sa ordinaryong tao ang mag-anak. Bagamat paminsan-minsan ay bumibisita si Daraya sa kanilang tribo upang kamustahin ang mga ito, pinili pa rin itong mamuhay ng payapa kasama ang kanyang pamilya. Si Bagani naman, naulila na sa parehong mga magulang. Taong 1951 namatay ang kanyang ama at sumunod na 2 taon naman ang kanyang ina. Iniwan na ni Bagani ang pakikipagtrabaho sa bukid. Bagkus ay nagtrabaho ito sa paggawaan ng iba't ibang mga makina at ang kanyang amo ay isang Amerikano. Si Daraya naman ay ang nag-aasikaso sa kanilang tahanan. Bukod doon ay nagtanim din siya ng mga gulay at nag-alaga ng mga hayop kagaya ng manok, pato at iilang kambing. Natutunan ding kumain ng lutong pagkain nitong si Daraya. Hindi naman din ito takot sa asin. Nakakayang tanggapin ng katawan niya ito, kaya naman hindi naging sobrang hirap sa kanya ang makasanayan yon. Di nagtagal, umangat ang estado ng paggawaan ng makina ng amo ni Bagani. Kaya naman nagpasya yon dahil sa laki ng tiwala nito kay Bagani na siya ang mamahala sa isa pang paggawa ang bubuksan nito. Siya nang bahala sa mga magiging tauhan at sa buong operasyon. Ikinatuwa yun ng kanyang buong pamilya, lalo pa at maganda ang sweldong mabibigay sa kanya. Ang problema lang, mas mahabang oras ang kailangan niyang ilaan doon. Dahil kapag natapos na sa operasyon ng mga tauhan, kailangang inspeksyonin muna niya ang lahat at ganoon din ay siya na ang nagbubukas at nagsasara ng kanilang planta. Dahil doon, nabawasan ang oras na kanyang nalalaan sa pagtuturo kay Isaac. Pinag-usapan nilang mag-asawa yon at hindi naman yun naging problema kay Daraya. Ipinangako nitong siya ang tututok sa pagtuturo kay Isaac. Lumipas pa ang mga taon, mas naging abala sa trabaho si Bagani dahil sa patuloy na paglago ng negosyo ng kanyang amo. Unti-unti ay umangat din ang estado ng buhay nila. Napalaki na nila ang bahay na iniwan sa kanila ni Mamang Rosa. Ang kaso nga lang, mas lalong naging kaunti ang oras na naibibigay ni Bagani sa kanyang pamilya. Halos hindi na niya natuturuan si Isaac, kaya ang mga kakayahang taglay ng bata ay halos mga turo na ng kanyang ina.
10 taon na si Isaac. Sa panahong ito, kinakikitaan na siya ng husay ng ina sa pagiging isang mandirigma. Nakikita nito ang eksakto niyang galaw sa anak, maging ang dugong na mana nito na may taglay na bilis, talas ng lahat ng pandama, pati ng hindi pangkaraniwang lakas. Nakakaintindi rin siya ng nais parating ng kalikasan. Parang animal instinct, ganon. Bagamat malayo-layo pa ang tatahakin nito bago matuto sa larangan ng panggagamot kagaya ng kanyang ama, naniniwala si Daraya na mabilis matututunan lahat yon ng kanyang anak. Isang linggo ng umaga, sarado nito ang pagawaan kaya walang trabaho si Bagani. Nagpasya ito na mangaso sa kagubatan at isama si Isaac. Nais rin niya na sa mga nakalipas na panahon ay muli siyang makahanap rin ng panibagong mutya na maaaring ituro sa kanya ng tangan pa rin niyang mutya ng itim na kabuti. Sa mga panahong yon, may 3 mutyang hawak si Bagani. Ang itim na kabuti, isang kahoy ng sinukuan at baong walang mata. Nais ring makapag-isip-isip muli ni Bagani pagkat masyado niyang naituon ang kanyang atensyon sa trabaho. Batid niyang napapabayaan niya ang pag-aalaga at pagpapakain sa kanyang mga mutya. Madilim pa lang ay ginising na niya ang anak at pinaghanda sa kanilang pag-alis. Nagpaiwan naman sa bahay ang inang si Daraya upang hayaan ng mag-ama nito na magkaroon ng mabuting panahon sa isa't isa. Madilim pa rin nang makarating sa gubat ang mag-ama. Gamit ang lumang lampara na nagsisilbing liwanag nila, sinabi ni Bagani sa anak na manghuhuli sila ng baboy ramo at kalimitang mga ganoong oras ay mas madali sa kanila ang makahuli. Pumwesto ang mag-ama at pinatay ang liwanag ng lampara. Nagsimula silang makiramdam sa paligid. Tahimik at pinakikinggan nila ang bawat paghinga at pagtibok ng kanilang puso. Unti-unting umaandar ang talas ng kanilang mga pandama. Napakadilim, malakas ang hangin, napakalamig. Hanggang sa isang liwanag ang pumukaw sa atensyon ng mag-ama. Nang pagmasdan nila kung ano ang pinanggagalingan nun, isa itong bolang apoy na lumulutang. Nagpapaikot-ikot ito sa hangin, di kalayuan mula sa kinaroroonan nila. Namangha si Isaac sa bagay na yon. Isang santelmo. Ani Bagani. Ano yung santelmo, tay? Isa tong uri ng elemento na tagapagbantay. Kadalasan ay may pinangangalagaan itong mahalagang mga bagay, kagaya ng kayamanan, mutya o kung ano pa. Kapag nahuli mo ang santelmo, dadalhin ka nito sa bagay na kanyang binabantayan. Ngunit kung siya naman ang makahuli sa'yo, susunugin ka nito hanggang sa matupok ka. Kung ganun, tay, hulihin natin siya. Hindi ganun kadali yun, anak. Masyadong mailap ang nilalang na yan at kakailanganin natin ang itim na tela na ipansasaklob sa santelmo. Ang problema, wala tayong dalang ganun ngayon. Pero maaari pa rin natin siyang sundan, ngunit kailangan nating maging maingat dahil maaaring habulin tayo nito at kapag nahuli, tsak na sunog tayo. Ani Bagani. Habang pinagmamasdan nila ay napansin nilang umusad na ang santelmo at paalis na ito kung saan nila nakita. Kaya naman maingat nila itong sinundan ng palihim. Hindi napansin ni Isaac na sa sobrang tindi ng kanyang kuryosidad nakauna na pala ito sa kanyang ama. Napabilis ang pag-usad nito. Hanggang sa nakita nilang pumasok ang santelmo sa gawi kung saan napakaraming malalaking puno. Ang halos magkakadikit na ang mga katawan. Pinasok ng mag-ama ang lugar na yon. Naunang pumasok si Isaac na nooy hinahabol ng kanyang ama. Nang makalusot na si Bagani sa lugar na yon, naabutan niya ang anak na manghang-manghang nakatitig sa tanawing noon pa lang nila nadiskubre sa lugar na yon. Napakaganda, malinaw na tubig ilog, batuhan, at may isang talon na may mahinahong agos ng tubig. Sa di kalayuan, may isang napakagandang dalagang tinatanaw si Isaac. Nakaupo ito sa isang malaking bato
at nginingitian ng bata. Sumesenyas yun na para bang pinapalapit sa kanya si Isaac. Napangiti ang bata at akmang tatakbo papalapit sa babae. Ngunit natigilan siya nang marinig ang boses ng kanyang ama. Isaac! Huwag kang lalapit sa isang yon. Bakit po itay? Mukha naman pong mabuting kaibigan ng isang yun eh. Huwag kang magpapalin lang. Nakikita ko ang tunay niyang anyo. Hindi tao yan. Isa yang magindara. Oh? Ano ho yun? Isang uri ng aswang tubig yan. At kailanman ay hindi yan makikipagkaibigan sa kagaya natin. Nililin lang kanya. Gusto mo bang malaman ang tunay niyang anyo? Opo itay. Ayon kay Bagani, ang tunay na anyo ng magandang dalagang nakikita ni Isaac ay isang babaeng may purong itim na mga mata. Ang mga paa nito ay mistulang galamay ng pugita, ngunit nababalutan ng maitim na kaliskis. Ang mga kamay niya ay parang pamaypay na abaniko at may matatalas na kuko sa dulo. At ang bibig nito ay napakalapad na may matatalas na ngipin kagaya sa isang lagari. Natakot si Isaac sa paglalarawan ng kanyang ama tungkol sa babaeng kanyang nakikita. Magindara! Wala kaming intensyong gambalain ka. Napadpad kami rito, gawa ng sinusundan naming San Telmo. Kung kami man ay walang pahintulot na nakapasok sa lugar mo, ipagpaumanhin mo sana. Kami aalis ng mapayapa ngayon din. Mahinahong pakiusap ni Bagani sa nilalang. Ngunit ngumisi yon ng nakakapangilabot at sa pagtubog ng isang kamay nito sa tubig ng ilog, naglabasa ng maraming mga kagaya nito. Sa bilang ni Bagani ay nasa 13 mga yon, kasama na ang unang magindarang kinausap niya. Hindi maganda to. Mapapalaban ako rito. Anak, dito ka lang sa likuran ko at wag na wag kang aalis. Protektahan mo ang sarili mo kung kinakailangan. Maliwanag ba? Maliwanag itay. Pero hindi po ako papayag na hindi ako lalaban sa mga yan. Panahon na para subukan ko ang lahat ng itinuro ninyo ni inay sa akin. Ano? Nahihibang ka na ba? Lubhang mapanganib ang mga nilalang na to. At marami sila. Magtiwala ka sa akin tay. Kaya kong makipaglaban kasama mo. Ito ang turo sa akin ng inay. Ang puso at isip ng isang mandirigma. Napailing sabay ngisi ni Bagani sa narinig na sinabi ng anak. Nakita niyang naglabas ng punyal si Isaac. Nakatali ang dulo ng hawakan nun sa isang tali at pinaikot-ikot yun ng bata. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang na magindara na sinalubong ng mag-ama. Bawat pag-atake ni Bagani ay agad niyang tinitignan ng anak ng may pag-aalala. Ngunit nagulat siya sa ipinamamalas na husay nun sa murang edad nito. Hindi niya akalain na ganoon na pala ang narating ng pagsasanay ng anak. Kuhang-kuha nito ang galaw ng kanyang inang si Daraya, kaya naman napangiti ang ama nito. Nagawa ni Isaac ang unang pagpatay sa kalabang magindara nang ihagis niya ang punyal at bumaon yon sa noo ng papasugod na kalaban. Tsaka niya yun hinugot ng paghila ng taling nakadugtong sa dulo ng hawakan nun at suwabing sinalo ang patalim. Habang si Bagani naman, 3 kaagad sa mga magindara ang napabagsak nito. Natakot ang mga nilalang at nagsitalunan muli sa tubig at mabilis na naglaho sa kanilang mga paningin. Manghang-mangha naman si Bagani sa ipinamalas ng anak. Hindi niya naiwasang mapuri ito at kasunod nun ang pagsinag ng liwanag ng umaga. Umuwi sila ng bahay na walang ibang dala kundi ang kwento patungkol sa kanilang engkwentro sa mga magindara. Ipinagmalaki ni Bagani sa asawa ang husay ng kanyang anak na ikinatuwa naman ng ina nito at paulit-ulit na sinasabing siya ang nagturo rito. Matapos ang kanilang almusal, sinabihan ni Bagani ang anak na muli silang babalik ng kagubatan. Masaya namang sumang-ayon si Isaac. Kumulimlim,
Mukhang nagbabadya ang masamang panahon. Ngunit hindi raw ipagpapaliban ni Bagani ang kanilang lakad. Tiwala naman si Daraya sa asawa kaya hindi na ito nag-alala pa sa kanyang mag-ama. Malakas ang hangin at mukhang bubuhos ang malakas na ulan. Tumuloy na ang mag-ama papunta sa kagubatan. Kung ano ang kanilang gagawin, walang ideya si Isaac. Pagdating sa gitna ng gubat, napakalakas ng hangin at dumadagundong ang mga pagkulog at kidlat. Bagamat hindi pa rin bumubuhos ang ulan, sobrang pinadidilim nito ang kalupaan. Huminto sila at sinabi ni Bagani na tumigil lang muna sila sa paglalakad. Sumunod naman ng walang pagtatanong si Isaac. Nasa halos 1 oras na silang nakatayo roon pero wala silang ibang ginagawa. Tila ba naghihintay sa kung ano na hindi malaman ng bata. Hanggang sa isang kidlat ang tumama sa isang puno, hindi kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Nagulat si Isaac at napatakip sa tenga nito. Ayun! Puntahan natin anak! Dali! Ani Bagani, kaya nagmamadali silang tinungo ang punong tinamaan ng kidlat na nooy nagbabaga pa. Tinanaw nila ang eksaktong tinamaan ng kidlat at napangiti si Bagani nang makita ang isang nagbabagang bato na patulis na maikli ng bahagya sa kanyang hinliliit na daliri sa kamay. Inutusan kaagad niya si Isaac na kuhanin yon. Nag-alangan ng bata dahil nakikita niyang nagbabaga yon at baka ikapaso niya. Ngunit sinabi ng ama nito na kunin niya gamit ang kamay at huwag matakot. Ginawa yun ni Isaac at naramdaman niya ang init nito, ngunit hindi yun klase na nakakapaso. Pagkahawak nito sa kanyang mga palad, ay nawala ang pagbabaga nito at lumabas ang isang itim na patulis na bato. Binabati kita anak sa pagkakakuha mo ng una mong mutya. Pangalagaan mo yan, ang pangil ng kidlat. Gagawin natin yung palawit at gagawin nating kwintas mo. Huwag na huwag mong hahayaang malayo sa iyo yan. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng dapat mong malaman sa pag-aalaga at paggamit niyan. Ani Bagani. Kasunod nun, ang pagbagsak ng napakalakas na ulan. Sa paglipas ng mga buwan, isang malaking desisyon ang halos araw at gabing pinag-iisipang mabuti ni Bagani. Ito ay ang iwanan ng kanyang trabaho upang mas matutukang mabuti ang pagtuturo sa kanyang anak. Alam niyang hindi ganoon karami ang taon na maaari niyang asahang maghihintay para maisali ng mga kaalaman at kakayahan niya kay Isaac. Nais niyang habang bata pa ito ay mahubog na. Plano niyang magsimula na lamang ng kahit maliit na negosyo ng pagtitinda na maaari nilang pagtulungang mag-asawa para kahit papaano ay may maipantustos sila sa gastusin. Kahit papaano naman ay may naipon naman na si Bagani na pwede nilang ipansimula. Ang problema lang, ayaw niyang basta iwanan ng kanyang amo na nagtiwala ng lubos sa kanya. Ito rin naman ang dahilan kung anong meron sila ngayon. Kaya kahit papaano ay malaki pa rin ang utang na loob niya sa napakabuting amo nito. Hindi nagtagal, napagpasyahan ni Bagani na mamili sa mga tauhan niya na maaaring pumalit sa kanya, na mairerekomenda niya sa kanyang amo. At sa mga ilang buwan niyang pag-oobserba, napili niya si Rodolfo. Hindi nalalayo sa kanya ang pag-uugali nito at sipag sa trabaho. Tinuruan niya yon ng maayos at ipinaalam lahat ng pasikot-sikot ng kanilang operasyon. At nang mapagtanto niyang kaya na niyang iwanang mag-isa si Rodolfo, ay maayos siyang nagpaalam sa kanyang amo. Nalungkot man si Mr. Jones na amo nito, nirespeto niya ang desisyon ni Bagani at tinanggap ng maayos si Rodolfo bilang kapalit nito. Nagsimula ng negosyo ng pagbebenta ng tinging bigas, langis, harina at uling ang mag-asawa. Nagkaroon sila ng maliit na pwesto sa may palengke. Madalas si Daraya ang tumatao roon kapag oras ng pagsasanay ni Bagani kay Isaac. At nagpapalit naman sila pagkatapos.
Mas madalas nga na doon sila nananatiling buong pamilya bilang masaya sila sa simpleng negosyong meron ng mga ito. Isang araw, umalis si Bagani upang tunguhin ang pinagkukunan nila ng paninda. Mayroon lamang daw silang pag-uusapan kaya naiwan sa tindahan sina Daraya at Isaac. Masayang nagkukwento noon ang batang si Isaac. May action pa talaga at matawa-tawa ang kanyang ina sa kanya habang humihigop ng mainit na kape. Kaso, dahil sa sobrang gaslaw magkwento ni Isaac, hindi sinasadyang natabig ang kape ng ina na nakalagay malapit kay Daraya. Natapunan ng ina ng kape at basang-basa at namantsahan ng suot na damit nito. Kahit sobrang init ay hindi yon ininda ng ginang dahil sanay na yon. Panay hingi ng tawad ni Isaac sa ina, ngunit nginingitian lang siya nito at sinabing hindi niya kasalanan at hindi naman daw niya ito sinasadya. Nagpaalam muna sa anak ang ginang na uuwi sandali para magpalit. Maiwan muna sa tindahan at magbantay ng mabuti si Isaac. Masaya namang sumang-ayon ng bata at nangakong magbabantay ng mabuti at hindi aalis. Pag-alis ni Daraya, kumuha ng panulat si Isaac at papel. Gumuhit ito ng kung ano-ano para pantanggal ng kanyang inip. Hanggang sa may isang lalaki ang tumapat sa kanilang tindahan. Magandang araw po. Ano pong kailangan ninyo sa mga paninda namin? Magalang na pagbati at tanong ni Isaac. Bata, nag-iisa ka yata. Wala ka bang kasama? Tanong ng lalaki habang nakangisi ito at titig na titig sa bata. Pinagmasdan muna ito ni Isaac. Wala namang ibang inakala ang bata rito kaya sumagot ito ng magalang na nag-iisa lang siya dahil umuwi ang kanyang ina. Mas lalong lumapad ang ngiti ng lalaki. Halika rito bata. Lumapit ka sa akin at sasabihin ko ang aking kailangan. Anang lalaki. Lumapit naman si Isaac. Napatitig siya sa mga mata ng lalaki. Doon niya napansin na nakabaligtad ang refleksyon niya sa mga mata ng lalaking yon. Humawak sa braso ni Isaac ang lalaki kaya nagulat ang bata. Ngunit mabilis na napabitaw ito sa kanya at ipinagpagang kamay. Para bang nakuryente ang lalaking yon. Kasabay noon ay naramdaman ni Isaac na para bang umiinit ang suot niyang nakakwintas na pangil ng kidlat. Para bagang natakot sa kanya ang lalaki at nagsabing di bale na lang. Tsaka na ito nagmamadaling umalis. Tumakbo pa ito habang palingon-lingon sa bata. Napakamot naman ang ulo si Isaac, sabay bulong. Nakabaliktad din yung refleksyon ko sa mga mata niya. Parang kagaya kay nanay. Sabi nila ni tatay, aswang daw kapag ganon. Ay nako, wala pa naman akong ginagawa, nagtatakbo na. Akala ko may gagawing masama sa akin. Hindi ko maintindihan. Anang inosenteng isip ng bata. Nang dumating si Daraya ay ikinwento nito sa ina ang nangyari. Natawa lang ito at sinabing may proteksyon si Isaac. Kaya hindi siya basta-bastang malalapitan o masasaktan ng ganoong mga nilalang. Maliban na lang kung katulad ng kanyang ina. Kinagabihan, bago magpahinga ang mag-anak, napansin nila na para bang matamlay si Isaac. Alam ni Bagani na hindi lang ito pagod o kung anuman. May dinaramdam ito at hindi lamang nagsasabi. Tinanong ni Bagani ang anak kung anong pakiramdam nito. Medyo namumutla ang bata. Sinabi ni Isaac na para bang ang bigat ng katawan niya at nilalamig ito. Sinuri ito ni Bagani. Mataas ang lagnat ni Isaac. Hinipo niya sa parehong tenga ang anak. Napakalamig ng mga yon pero sobrang init ng balat. Kumuha ng dahon ng tuba si Bagani at pinahira ng langis na inusalan nito tsaka isinalab yon sa apoy ng kandila. May korteng ipinakita ito at sa pagbasa ni Bagani roon, may kung sino ang nagsasagawa ng pagpapasakit sa kanilang anak. Isa yung uri ng malakas na kulam
na ang gumagawa ay isang aswang. Nakatagos yun sa proteksyon ng mutya ni Isaac, kaya naman mataas na karunungan din ang taglay ng gumagawa nito. Idinikit ni Bagani sa dibdib ng anak ang dahon ng tuba at kagulat-gulat na biglang napanat ito at tuluyang natuyo. Anak, may kung sino bang tumitigo lumapit sa'yo habang wala kami ng nanay mo? Tanong ni Bagani sa anak. Tumango si Isaac at sinabi nito na may lalaking lumapit at humawak sa kanya noong mag-isa siya sa tindahan. Pero hindi siya nagawang saktan nun dahil para bang nakuryente bigla yung lalaki. Siya nga yun. Hindi kanya mahawakan, kaya naman sa ganitong paraan kanya babawian. Huwag ka mag-alala, anak. Akong bahala sa isang to. Ang gagawin ko ngayon ay isang klase ng kumbate espiritual. Ituturo ko rin to sa'yo pagdating ng panahon. Ani Bagani. Hindi na ito nag-aksaya pa ng oras. Papasapiin niya sa katawan ni Daraya ang sinabing aswang na kumukulam kay Isaac. Hindi kakayanin ng katawan ng bata kung sa kanya ito pasasapiin. Kaya naman mula kay Isaac, ipinatong nito ang kamay sa ina at doon lilipat ang kaluluwa ng pasasapiin. Nang mapasapi kay Daraya ang aswang. Sino ka? At bakit mo to ginagawa sa anak ko? Tanong ni Bagani, sabay ipit ng isang palito ng posporo sa pagitan ng mga daliri ni Daraya sa kamay. Aray! 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 Ulitin ko. Sino ka? At bakit mo to ginagawa? Sabay pisil ni Bagani ng kamay ni Daraya na may nakaipit na mga palito. Argon! Argon ang pangalan ko! Aswang! Aswang ako! Bakit mo ginagawa sa anak ko to, ha? Anong atraso niya sa'yo? Wala! Banta sa akin. May proteksyon, kaya hindi ko malapitan. Tama na! Masakit na! Hindi mo nasaktan ng bata kaya pinasakit mo? Dahil may proteksyon? Paano kung walang proteksyon, ha? Bibiktimahin mo? Aray! Tanggalin mo lahat ng mga nilagay mo sa bata. Ngayon din! Bilis! Sabay pisil ng mahigpit ni Bagani sa kamay at mas lalong sumigaw ang aswang. Pinagpagan nito ng paulit-ulit si Isaac hanggang sasabihin nitong wala nang natira. Salamat naman kung ganon. Pero nasisiguro kong mambibiktima at mambibiktima ka ng mga inosente. Pasensyaan tayo. Ang mga kagaya mo, hindi dapat binubuhay. Itinaas ni Bagani ang kanyang kanang kamay, sabay usal ng... Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng pinakamataas at makapangyarihan, iginagawad ko sa iyo ang parusang kamatayan sa ngalan ng liwanag. Matapos yun, ay inihipan ni Bagani ang kanyang hintuturo, sabay gilit sa leeg ni Daraya na tila ginigilitan niya ang nakasapi rito na aswang na nagpakilalang Argon. Matapos ang gamutan, agad na bumuti ang pakiramdam ni Isaac at pinagpahinga na siya. Si Daraya naman ay nakaramdam ng pagod sa paggamit ng kanyang katawan, kaya naman pinagpahinga muna siya ni Bagani at sinabihang wag munang matutulog. Hindi magtatagal ay tuturuan ko sa kumbate espiritual si Isaac. Kinakailangan lamang maisalin ko pa sa kanya ang mga karunungang dapat muna niyang sanayin. Hindi palaging payapa ang mundong ginagalawan natin. Marami at maraming masasamang nilalang ang nag-aantay lamang ng pagkakataon para sumalakay. Hindi tayo palaging buhay upang alalayan si Isaac. Batid kong mabilis lamang ang pagbawi ng oras sa atin ng panahon. Kaya hanggat may pagkakataon at maaga pa, kailangan matuto si Isaac. Ani Bagani sa asawa. Tumango naman si Daraya bilang pagsang-ayon rito. Alam niya na hindi magtatagal ay kakailanganin nilang hayaan si Isaac
na lumaban upang sa mga panahong tapos na ang papel nila sa mundo, makakayang tumayo ng kanilang anak at tumulong sa mga taong malalagay sa peligro na gawa ng mga nilalang sa kaliwa. Makalipas ang 5 taon, 15 taong gulang na nito si Isaac. Sa mga panahong yon, marami na siyang nalalaman sa larangan ng panggagamot, pati na sa pakikipaglaban. Bagamat kanyang pinapataas pa rin ang antas ng kanyang karunungan upang maging bihasa sa pakikipagkumbati espiritual. Sa pagkakataong yon, nais siyang subukin ng kanyang mga magulang. Papupuntahin siya sa gubat at tutugisin siya mismo ng kanyang ama at ina. Binalaan siyang hindi sila magpapakita ng anumang awa pagkat ganoon ang mga kalaban. Ituturing siyang kalaban ng mga ito at kailangang ipagtanggol niya ang sarili laban sa kanila o di kaya naman ay iwasan niyang madakip siya ng mga ito. Umaga yon. Hindi pa tuluyang sumisinag ang liwanag. Nasa gitna na ng kagubatan ng binata. Nakikiramdam sa paligid niya. Alam niyang seryoso ang mga magulang niya sa pagsubok sa kanya, kaya hindi siya pupwedeng maging pabaya. Ibibigay niya ng walang pagdadalawang isip ang lahat ng kaya niya. Pumikit si Isaac. Bawat paghinga at kabog ng puso nito ay dinig niya. Bawat kaluskos sa paligid. Hanggang sa mabilis niyang hinugot ang nakasuksok na punyal na may tali sa hawakan mula sa kanyang hita. Tsaka niya ibinato yun sa kanyang pagtalikod. Tumama yun sa nakanganga na ahas na akmang tutuklaw sa kanya at agarang namatay yun. Paghugot muli ni Isaac ng kanyang patalim na nakabaon sa ahas, isang napakabilis na pag-atake mula sa gilid na malakidlat ang dumiretso sa kanya. Mabilis na umiwas si Isaac, ngunit nadaplisan nito ang nakapaling sa kaliwa niyang muka. Sinundan agad yun ng pagsipa sa kanyang tagiliran na tumama ng hindi niya nagawang maiwasan. Napakalakas ng sipa na yon na nakapagtulak sa kanya ng bahagya. At mabilis na naglaho ang gumawa nun ng magtago sa makapal na halamanan. Ang kanyang inang si Daraya. Taglay pa rin noon ang pambihirang bilis na meron siya noong panahon ng kanyang pagiging mandirigma. Ilang sandali lang, naramdaman ni Isaac na namanhid ang mga paa niya at hindi niya maigalaw ang mga kamay na para bang may kung anong mabigat na nakatali sa mga yon. Alam niya ang bagay na yon, isang klase ng pamako na pamamaraan ng kanyang ama. Kailangan niyang mabasag agad yun. Bago niya tuluyang makontra ang orasyon ng ama, sunod-sunod na mga pag-atake ang ginawa ng mag-asawa sa kanya. Napakabibilis na suntok at sipa. Pinaghahataw pa siya ng patpat na pinulot lang din nila doon sa kagubatan. Nang tuluyan niyang mabasag ang kinabit ng kanyang amang orasyon, mabilis na nagtago ulit ang mag-asawa. Dito na pumikit si Isaac at mas lalong nakiramdam ng mabuti sa kanyang paligid. Isang malakidlat na pagsugod muli ang ginawa ni Bagani at hindi umiwas si Isaac. Sinalo niya ang suntok ng ama, ngunit nabawasan ang impact nito nang ipaling ni Isaac ang muka sabay yakap ng mahigpit sa katawan ng kanyang ama. Nahuli niya ito, sabay angat kay Bagani at ibinagsak ng binata ang ama sa lupa. Ngunit maagap na naitukod ni Bagani ang isang kamay upang pigilan ang pagbagsak, sabay ikot niya ng katawan na parang isang trumpo. Kaya naapabalibag si Isaac. Doon na agresibong inatake ni Bagani ang anak. Mabibilis na mga suntok, sipa, tuhod, siko at pagdakma. Sa kabila nun, mabilis na naiiwasan, nasasalag at nahahawi ni Isaac yon. Si Daraya naman, natutuwang pinapanood ang kanyang mag-ama mula sa itaas ng isang matandang puno. Kitang-kita niya ang husay ng anak sa pakikipaglaban. Kuhang-kuha nito ang galaw ng isang mandirigmang narakay. Pabilis ng pabilis ang pagkilos ng mag-ama. Si Bagani sa atake at si Isaac sa depensa. Hanggang sa isang suntok mula kay Isaac ang lumusot at tumama sa dibdib ng kanyang ama
Sa lakas noon ay napaatras ng nasa 7 hakbang si Bagani. Kitang-kita rin ang bakas ng kamao ng binata sa dibdib ng ama. Si Isaac naman ang sumugod at nagpaulan ng mabibilis na mga sipa na galing sa iba't ibang anggulo. Para bang mga lumilipad na palaso ang mga paa nito. May mga dumadaplis kay Bagani pero madalas ay naiiwasan niya ang mga yon. Hanggang sa isang sipa ng binata ang sinalag ni Bagani gamit ang braso niya. Ngunit sa sobrang lakas nito, naramdaman niya ang impact sa kanyang ulo at bahagyang umikot ang kanyang paningin. Nang susugod muli si Isaac, binanatan siya ng isang mabilis at malakas na diretsong suntok ni Bagani. Hindi nakaiwas ang binata at sinalo ito. Bagsak si Isaac at nawalan ito ng malay. Napagsabihan tuloy ni Daraya ang asawa. Ano ka ba, Bagani? Nasobrahan ka na naman sa anak mo. Hindi ba't sinabihan naman natin siya na hindi tayo magpapakita ng awa sa kanya? Kaya yan, tumanggap siya ng nararapat. Nagpigil ka man lang sana. Alam mo namang hindi pa natin siya kapantay ng antas. Mabuti nang gawin natin to ng mas maaga. Mainam na masanay na siya kaagad. Tsaka, bakit ka ba nababahala? Hindi ba't isa kang mandirigma? At pagdating sa mga mandirigma, ang puso ay puno ng tapang. Tama? Ay naku, Bagani. Ang sinasabi ko sa'yo, huwag mo munang ipantay sa kakayahan natin ang anak mo. Masyado pa siyang bata at marami pang dapat matutunan. Ang mandirigmang narakay na si Daraya, mukhang lumalambot na. Ako naman nagbibiro lamang. Alam ko naman na mabigat sa yung masaktan siya sa mga kamay natin pagkatanak natin siya. Halika na at iuwi na natin to. Siguro naman ay may matututunan siya sa nangyari. Umuwi ang mag-anak ng bahay na nakasampay sa balikat ni Bagani, ang tulog na si Isaac. Inulit-ulit ng mag-asawa ang pagsasanay kay Isaac. Kagaya ng nauna, aatakihin nila si Isaac at hindi sila magpapakita ng awa. Sa ikalawang ulit ng pagsasanay na yon, iniuwi muling tulog ang binata at naulit sa ikatlo, ikaapat at ikalima. Inuuwing tulog si Isaac. Alam mo ba na kung bakit paulit-ulit na ang kinahihinatnan mo ay ang mapatulog ka namin? Akala mo siguro hindi namin to napapansin sa'yo. Nag-aalangan ka na ibigay ng buo ang lakas mo. Kapag nakakatama ka, agad mong pinipigilan ang sarili mo sa susunod na pag-atake. Bakit? Ayaw mo kaming masaktan ng nanay mo. Anong napansin mo? Hindi ba't yun ang ikinapapahamak mo? Tahimik na nakikinig lamang si Isaac sa sinasabi ng ama. Noong unang beses kang sumalang sa ganitong pagsasanay, hindi pa't nakatama ka sa akin ng isang magandang atake. Napakalakas ng sipa na yon na kahit nasalag ko na ay naapektuhan pa rin ako. Pero anong nangyari pagkatapos? Bumagal ang pag-atake mo kaya hindi mo man lang nagawang maiwasan ang binigay kong suntok sa'yo. Ayun, tulog ka hindi ba? Bakit? Dahil nag-aalangan ka. Sa laban, hindi po pwedeng hindi buo ang loob mo. Dahil oras na dapuan ka ng pag-aalangan, mauunahan ka. Nakukuha mo ba, Isaac? Ibigay mo ang buo. Yun ang tunay na pagbibigay ng respeto sa iyong kalaban. Ang paglaban ng seryoso. Dagdag ni Bagani. Seryoso namang nakikinig si Isaac habang pinagmamasdan siya ng inang si Daraya na sa kanyang loob-loob ay malaki ang inilakas ng kanyang anak na kung ibibigay nito ng todo ang lahat ng kaya niya, higit pa siyang mas lalakas kaysa sa kanila ni Bagani. Isang gabi, muling pinapunta sa pinakapusod ng gubat ng kanyang mga magulang si Isaac. Muli raw itong sasailalim sa pagsasanay, ngunit nais daw nilang maging handa ito dahil hindi ito isang ordinaryong pagsasanay lang. Agad nagtungo ang binata sa kagubatan. Pagdating nito roon, kagaya ng nakagawian, mas pinatalas nito ang lahat ng pandama at ganoon din ay ang pagkarga ng mga orasyon na kanyang pamproteksyon
at pagpapalakas ng mutyang tangan niya. Ilang sandali lang, naramdaman na niya ang malakas na presensya ng kanyang mga magulang. Hindi nila kadalasang ipinaparamdam yon. Sobrang bihira lang, kapag kailangan lang. Ibig sabihin ba nun ay sobrang seryoso ng pagsasanay na gagawin nila sa pagkakataong yon? Medyo kinabahan si Isaac. Alam niya kung gaano kalakas ang mga magulang niya kung totohan ang laban. Hanggang sa nakarinig siya ng pagsigaw. Boses ng kanyang ina yon. Hindi siya maaaring magkamali. Kasunod noon ang pagsigaw ng kanyang ama na tinatawag ang pangalan ng kanyang ina. Mas kinabahan siya nang marinig niya na para bang nagpapanik na ang sigaw ng kanyang ama at naririnig niyang pumapalahaw ang kanyang ina. Nang matuntun niya kung saan ang gagaling yon, naabutan niyang nakahandusay sa lupa ang kanyang ama at para bang walang malay ito habang ang ina niya ay umiiyak at pilit na kinakalong ang asawa. Napakaraming sugat sa katawan ng mga magulang ni Isaac. Sobrang gulat na gulat si Isaac. Nagmamadaling nilapitan nito ang ina, ngunit bago pa man siya tuluyang makalapit, ay bigla na lamang siyang tumilapon ng isang napakabilis na pagdaluhong ang tumama sa kanya. Dumausdos at nagpagulong-gulong sa lupa si Isaac at paglingon nito sa gumawa nun sa kanya. 3 kalalakihan yon. Napakatatangkad at ang mga katawan sobrang maskulado at napakatitigas ng mga yon. Wala silang damit pang itaas, ngunit ang mga kasuotan nilang pang ibaba ay tila babalot pa ng bakal na chainmail kung tawagin. Napakahahaba ng mga kuko sa kamay at ang lalaki ng mga kamao. Tapos yung mukha nila mababalasik. Parang kagaya sa kanyang ina noon kapag nasa isang matinding labanan nito. Nakakatakot. Ikaw. Mga magulang mo ba ang dalawang yan? Tanong ng isa sa mga kalalakihan. Sino kayo? Anong ginawa ninyo sa mga magulang ko? Tanong ni Isaac. Sinigawan kaagad ni Daraya ang anak na tumakas na hanggat may pagkakataon. Iwanan na raw niya ang mga ito para hindi siya mapaslang ng mga nilalang. Tumawa naman ang malakas ang 3 kalalakihan matapos marinig yon kay Daraya. Maingat na binitawan ni Daraya ang asawa na walang malay, tsaka niya sinugod ng mabilis ang isa sa mga kalalakihan. Ngunit tila hangin na hindi man lang nakita sa bilis at isang paghataw mula sa palad ng lalaki ang tumama sa pisngi ni Daraya na nagpabagsak rito sa lupa, tsaka sinundan agad ng pagsipa sa tiyan na nagpagulong sa ginang. Ano pang hinihintay mo, bata? Tumakas ka na hanggat kaya mo pa. Kung hindi, alam mo kung anong sasapitin mo. Sambit muli ng isa sa mga kalalakihan. Hindi ako aalis. Hindi ko iiwan ang mga magulang ko. At hindi rin kayo makakaalis. Dahil pagbabayarin ko kayo sa mga ginawa ninyo sa kanila. Puno ng galit habang lumuluhang sambit ni Isaac. Nagsimulang mabalot ng liwanag ang buong katawan nito. Nagpakawala ng matinding liwanag ang suot niyang pangil ng kidlat. At ang mga kamay niya ay tila ba may inilalabas na kuryente habang mahigpit na nakakuyom. Naglalangit-ngit ang mga ngipin ni Isaac sa galit. Malakidlat sa bilis na sumugod kay Isaac ang isa sa 3 kalalakihan at nagpakawala ng malakas na suntok sa binata. Tinapik lang ni Isaac ang kamao nito na parabang tinampal ang lamok at sobrang bilis na binigyan niya ng suntok sa sikmura ang kalaban. Sobrang bilis na wala ni isa man lang sa kanila ang nakakita kung papaanong tumama yon. Basta umangat ang lalaki, tsaka sinipa agad ni Isaac yon, kaya bumalibag muli yun sa mga kasama niya. Sabay na sumugod ang 2 pang lalaki. Para bang bagyo ang 3 sa bilis ng kilos. Mahirap nang makita ang mga atake at galaw nila. Napakabilis umatake ng 2 kalaban. Sunod-sunod at walang humpay, habang panay ang mabibilis na ilag, tapik at hawi ni Isaac sa kanila. Hanggang sa lumusot ang isang suntok ni Isaac na tumama sa dibdib ng isa. Sa lakas noon ay napaatras ng nasa 5 hakbang ito
At doon na sinimulang paulanan ni Isaac ng pagsipa yon. Mistulang mga palaso na lumilipad ang bawat sipa ng mga paa niya. Hanggang sa isang sipa nito ang nasalag ng kalaban gamit ang braso nito. Pero dahil sa sobrang lakas ng impact nun, naramdaman nito ng kalaban. Bahagyang nawala sa balanse yon, kaya sinugod agad ni Isaac at binigay niya ng buong lakas ang isang malaipo-ipong paikot na sipa na tumama sa kabilang sentido ng kalaban. Bagsak ito sa lupa at hindi nakabangon dahil sa hilo. Nahuli naman ng isa sa mga kalaban si Isaac mula sa likuran nito. Lumingkis ang mga braso nun sa leeg ng binata at napakahigpit ng pagkasakal. Buong puwersang inihampas ni Isaac ang magkabilang mga palad nito sa magkabilang tenga ng kanyang kalabang nasa likuran, kaya napabitaw yon sa kanya at napailing-iling na tila nawala sa sarili. At doon, isang pagsuntok gamit ang kamao ni Isaac na nabalutan ng malakas na boltahe ng kuryente ang iginawad nito at tumama sa noo ng kalaban. Sa sobrang lakas ay humagis yon at bumalandra sa malaking katawan ng isang matandang puno. Umalog ng sobra ang puno at napakaraming dahon ang nalaglag mula roon. Mahingal-hingal si Isaac na pinagmasda ng tatlong kalabang na pabagsak niya. Kasunod ang paghupa ng liwanag na bumalot sa katawan niya maging sa kanyang mga kamao. Hanggang napalingon siya sa mga magulang nang makarinig siya ng tila pagpalakpak mula roon. Pagtingin niya, nakatayo si Bagani at Daraya at nakangiti siyang pinapalakpakan. Binabati ka namin anak. Hindi kami nagkamali ng nanay mo. Higit ka ng mas mahusay at malakas ngayon. Pagpuri ni Bagani sa anak. Itay? Inay? Anong… Napalingon muli si Isaac sa tatlong lalaking kinalaban niya. Lahat yun bumangon at pumapalakpak rin sa binata kahit pakitang kita ang mga natanggap nilang pinsala sa binata. Ano pong ibig sabihin nito? Pagtatanong ni Isaac sa mga magulang. Nagawa mo anak, kami ay nagagalak. Ani Daraya. Ipinaliwanag nila kay Isaac na ang tatlong lalaking kinalaban niya ay mga mandirigma ng tribo na Rakay na pinagmula ng kanyang ina. Mga kalahi nila. Sila ay sina Tarsus, Magnaya at Tarak. Hiniling niya ang tulong ng mga yon upang tulungang mailabas ang tunay na lakas na taglay ni Isaac at subukin ito. Ipinagbilin din ng mag-asawa na wag magpapakita ng awa kay Isaac. Ituring nila itong tunay na laban. Ang lahat ay umayon sa plano at ngayong nailabas ni Isaac ang kanyang tunay na kakayahan, binati siya ng lahat. Hindi rin nagtagal at nagpaalam na ang tatlo sa mag-anak dahil may nakatakdang gawain pa silang kinakailangang gampanan. Nangako naman si Daraya na muling dadalaw sa kanilang nayon at sa pagkakataong yon ay isasama na niya si Isaac at ang asawang si Bagani. Malugod namang nagpakita ng kasiyahan sa kanilang narinig ang tatlo, tsaka na sila nagpaalam. Parang mga tipaklong na nagsipagtalo na ng mabibilis yun, hanggang sa maglahong parang mga aninong lumubog sa dilim. Makalipas ang 4 na taon, mas lalong lumawak at lumalim na ang karunungang naituro ni Bagani at Daraya kay Isaac. Siya na halos ang pumalit kay Bagani pagdating sa panggagamot, kumbate espiritual at iba pang bagay na may kinalaman sa pagiging antingero nito. Bagamat patuloy siyang ginagabayan ng mga magulang, minabuti niyang pasanin sa kanyang balikat ang mga bagay na yon upang mas mabigyan ng atensyon ng mga magulang ang lumalagong negosyo nila. Grocery na ang kanilang negosyo at may mga tauhan na rin silang pinapasahod. Si Isaac ay kasalukuyan ding nag-aaral sa kolehiyo sa kanyang kursong may kinalaman sa pangangalakal na kanyang magagamit sa pagpapatakbo ng negosyo. Meron din itong nobya na di nagtagal ay ikinasal sa kanya. Siya ay nagngangalang Socorro. Galing ito sa pamilya na nakakaangat ang estado ng pamumuhay.
Noong mga panahong yon ay nagdadalang tao sa kanilang magiging anak si Socorro. Wala eh. Umibig silang dalawa. Kahit parehas pa silang nag-aaral ng mga panahong yon, wala na ring magagawa pa ang mga magulang nilang pareho. Basta ang hiling lamang sa mga ito ay magtapos sila at maging mga mabuting magulang sa kanilang magiging anak. Ang magiging anak na kaya nila ang susunod na pagsasalinan ni Isaac ng lahat ng kanyang tinataglay pagdating sa karunungang kanan at sa pagiging isang mandirigma. Anong klasing kakayahan kaya ang mamamana nito sa uri ng dugong nananalaytay sa kanya? Magsama-sama tayong muli sa susunod na bahagi ng kwentong ito. Paki-like nyo naman ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Sige na, yun oh. Maraming salamat mga kabayan. Kita-kits sa susunod na part. Pagpalain tayong lahat. Maraming salamat mga kabayan sa pakikinig ng kwento ni Sagani. Magkita-kita tayo sa ating susunod na part. Ayan, anong masasabi ninyo sa kwentong inyong napakinggan? At kung nagustuhan nyo man ito ay pakilike naman ang video na ito at pakishare na rin. At kung bago ka lang ay huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para palagi kang updated sa ating mga kwento. So paano? Kita-kits tayo sa ating susunod na part. Sa susunod na kwento ng ating kwento tungkol kay Isagani. Maraming salamat mga kabayan. God bless everyone.